Tapos na ulit ang trabaho, guys. Ako'y pauwi na. Samahan niyo po ako sa daan. Ganito, guys, ang trabaho namin dito sa Canada. Ang trabaho ko po ay welder. Factory po ako, factory. Tapos didiretso na ako sa sa school ng aking bunso. Susunduin ko siya. At mamayang gabi ay mag-treat or treat kami. Mag-ano kami ng mga candies. Tapos ang aking bunso nagpo-costume. Hindi ko lang alam kung sasama yung aking dalaga. Yan, guys, ang parking lot ng aming company. Ang pangalan ng aming company ay Magna. Ang product namin is mga car parts, manufacturing. So ang ginagawa namin is yung Bronco frame saka yung Ranger Raptor na frame. Yung itim doon sa gilid, guys, mga ano na yan, mga Ranger na yan, mga Bronco at Ranger na ready na siyang i-ship, i-deliver sa mga customers. Tapos yung mga ibang parts naman para sa mga Chevrolet, tapos Cadillac. Meron din kami ginagawang parts ng BMW. Saka may Toyota din kami na parts. Marami kaming ginagawa, guys, na parts. Yung maliliit lang. Ang pinakamalaki namin ginagawa is yung yung Bronco frame saka yung Ranger Raptor. Yun yung mahahaba, pero yung the rest maliliit na siya. Ganito lang, guys, trabaho bahay, trabaho bahay. Ganito, guys, ang aming life ng Canada. Sa mga gustong pumunta dito, mahirap din dito. Mahirap, puro trabaho. Pag wala ka kasing trabaho, mulubi ka. Kasi walang libre dito eh. Yung mga bills mo, dami. Halos lahat din ng sahod na pupunta sa sa aming mga bills, mga renta. Yan. Kasi nagbabayad kami ng bahay. Nagbabayad kami ng sasakyan. Kasi hindi naman kasama yung mga sasakyan. Puro utang. Tapos electric, gas, hydro, tapos yung bills ng cellphone, internet, mga insurance. Yan, guys, hindi madali ang buhay dito. Kaya kung iisa lang ang job mo, dapat siguraduhin mo na maganda yung bigayan. Dahil kung minimum wage ka lang, wala. Mahirap pag minimum wage ka lang.
Kaya bago kayo pumunta dito, isip-isip muna. Mas lalo ngayon, mahirap na magpunta dito. May mga, magbasa muna kayo sa mga website ng ng Canada para malaman nyo kung ano ang status ng status ng Canada. Maganda sa maganda, pero ano siya maraming pagbabago. Marami siyang pagbabago. Yung mga tourist dati na nagkatrabaho, hindi na sila pwedeng mag-renew ng kanilang kontrata. So, yung iba, pinauwi na sila. Marami pong napauwi. Maraming mga worker na hindi na nirenew yung mga kontrata nila. Swerte-swertihan na lang. Crowded na kasi dito sa GTA So, ito guys, nandito na tayo sa highway. Mag-enter na ako. Mag-exit na ako sa highway. Ayan na yung mga aking mga kakarera. Yan guys, everyday yan ang aking mga kasama sa daan. Mga truck, food delivery. Oh my god, traffic yata yung mga iba guys, yan, mga US mga yung iba US. Ayaw akong pagbigyan ng pana na to. Yan guys, na dahan-dahan na yung slow na siya, slow. Yung white car na yan guys, yung frame niyan, ginagawa namin, yan yung Bronco. Pero sports yan, meron kami yung isang Bronco na malaki. Parang siya, parang Jeep style. Ginagawa namin yung frame nun sa ilalim. Ay, naggagawa pala sila ng guys, ng highway. Kaya pala medyo traffic kasi. Supposed to be ito 5 lane, ngayon 3 lane lang siya. Kasi nagagawa sila ng another kayang ginagawa dito. Kasi ito mga bagong rin to mga bagong building. Yung iba wala pang mga laman. So, hindi ko alam kung anong mga company ang dyan. Parang warehouse yata kasi nakalagay doon lease. Paparentahan daw, paparentahan. Ayan guys, napaka delikadong mag-drive minsan kasi mas lalo na't makasama mo sa daan mga mga malalaking sasakyan ba, kaya nakakatakot. Tapos may mga driver pa na bibilis. Kahapon may na-aksidente, patay yung babae daw, 39 years old. Nag-flip daw yung car niya. Nakakatakot. Minsan pa naman inaantok ako mag-drive. Kaya hirap. Ito guys ang highway ng Toronto, Canada. Laging busy itong daan na to, itong 401. Basta 401 series siya, laging busy. Meron kaming dito 407. Para siyang yun, parang expressway. Pero may bayad. $2
doon walang ka-traffic. Kaso may bayad lang kasi. Ayan, lumipat tayo sa fast lane kasi mabagal yung mga ibang sasakyan. Pero parang bumagal na din yata. Daming na aksidente guys. Kaya doble ingat talaga tayo sa pagdadrive. Kaya minsan lagi akong may kinukut-kut para mag-drive kasi minsan inaantok ako. Minsan hindi ko nabamalayan na na natutulog. Paidlip pala. Ay naku, hirap talaga. Araw-araw ganito ang aking routine. Daily routine. Nakipagkakarerahan after ng work. Pagpasok, tapos after ng work, ganito ang aking mga kahalubilo sa daan. Kaya tapos minsan nire-ready ko na yung aking pagkain, mga korne ko nun, para may minangat-ngat para hindi tayo antukin. Puno guys, ano na siya, brown na siya kasi wala na silang mga leaves kasi naglalaglagan na. Tapos mamaya after dark magano naman kami, treat or trekking kasi Halloween siya, Halloween. So ang costume ng aking bunso is ninja ang kanyang costume. Ang aking takbo ay 124 kilometers an hour. Nasa fast lane kasi ako guys, kaya ganun. Kasi kung mabagal ka sa fast lane, bubusinahan ka at iilawan ka ng mga nasa likod mo. Kaya kung mabagal ka, doon ka sa dulo, pangatlong linya. Nag-slow na naman guys. Diretso na ako sa school. Susundin ko ng aming bunso kasi stress yung lalabas. Yung truck na yan guys, pupuntahin ng US sa Michigan. Doon yung magdi-deliver. Pag diniretso mo to, maano mo yung yung Michigan, yung US. Magtrabaho sa guys, sa factory. Magaan lang trabaho. Tapos malaking sahod. Saka maganda yung benefits nila.
papasok ako sa factory. Pumunta ako dito sa Nani. From Hong Kong, Canada. Ako minsan guys kasi lalo na kung nandito ako sa highway, minsan kasi wala akong dashcam, mamaya may aksidente, at least meron akong record. Dalawang truck na yun guys, ano dito, US. Doon sila magdi-deliver. Mahal din ang ano eh, ang sahod ng ganyan, truck driver. Pero kung may family ka, mahirap. Kasi minsan, bihira na lang kayo magkita ng mga family mo. Lalo pag nabiyahe ka sa US, minsan depende sa shipping, mahirap. May kaibigan akong ganyan, asawa niya, tapos di sila nagkikita. Canada, may mga lugar na walang maliliit na bus, kaya yung iba kailangan talaga nila ng kumuha ng sasakyan. Lapit na akong mag-exit. Yung yellow na yan, ano lang yan, yung yellow car na yan, dito lang yan magdi-deliver, hindi yan tatawid ng ano, ng border. Baga local lang siya. Mga puno, wala ng mga ano, wala ng mga leaves. Ayan, exit na tayo guys. Tingnan nyo yung mga puno guys, oh, may mga ano pa, may mga dahon-dahon pa. Pero dito sa kabila wala na. Kalbo na sila, kalbo. Akala nyo patay na mga yan, buhay pa yung mga yan guys. Tutubo pa yan yung pagdating ng summer. Wala pala akong gas. Kapag gas mo mamaya.
ano guys, nagpinat. Inaantok ako eh. Mahirap yung mapapikit ka lang ng konti eh. Disgrasya ka na. Yan, nasa company din yan guys. May pulip. Mga ano, chicken. Mahal pa ng bahay dito. Lahat mahal. Tapos mahal din ng tax. Tignan nyo guys, ang dami sasakyan. Kasi yung highway mukhang nag-traffic na. Buti na lang, di tayo naabot ang traffic. Dahil kung hindi, naku, malilit ako sa aking pagsundo. Excuse, thank you. Country ang aking dinadaanan. Pero pag sa city naku, sobrang traffic, parang Manila din. Ito probinsya. Hindi pa masyadong crowded. Malapit na tayo sa aming bahay. Naabutan pa ng red light. Galing talaga tong mga driver ng truck.
Explorer, di ba? Papakita ko sa inyo yung mga magagandang bahay na malalaki. Hindi ka guys sa Pilipinas na kagandahan. Sa Pilipinas magaganda talaga. Ayan guys, ayan. Ganyan lang, simple lang. Malalaki sila pero walang mga walang mga gate. Hindi ka guys sa Pilipinas na pag mayayaman na, ang tataas na ng gate. Hirap kasi sa atin pag walang bakod. Guys, malapit na tayo. Salamat sa pagsama. Mga puno, wala nang mga dahon. Pero hindi yan dry. Buhay pa mga yan. Still, ayan, may fish pond kaming maliit. Minsan ang daming wild duck dyan. Trabaho ako, antok na antok baga. Sa umaga ang hirap gumising, tapos bibiyahe pa ako ng almost 30 minutes kasi from the house to work is less than 30 minutes. But if traffic, aabutin ako ng siyam-siyam. Eh, kasamahan ko kahapon, sabi niya, kasi kahapon may aksidente. Na-traffic daw siya, siya ng 2 hours stuck sa traffic. Sabi ko, buti na lang hindi ako sabi ko, naabutan ng traffic, sabi ko sa kanya. Kasi parehas kami ng ng way ng uuwian. Mas malayo lang siya ng konti. Buti na lang pag exit ko, after ng yun, dun nagka-traffic. Tapos kahapon nasa fast lane ako. Yung police nasa likod ko na pala. Akala ko ako ni winawangwangan. Hindi pala. May aksidente pala. Kasi dito, once na nagda-drive ka at may minsan nagwawang sa likod mo, kailangan mo huminto. It's either huhuliin ka or may emergency ka nun. Kailangan mo mag-pull over. Pero kahapon naman yun, aksidente daw. Nasa balita kanina. Tapos sinabi rin ng mga coworker ko na yun nga, aksidente, tapos namatay daw yung babae. Kawawa naman. Kaya mahirap din maging driver. Kahit gaano ka pa kaingat, hindi mo talaga aksidente. Malapit na ako sa school ng aking anak. Welcome to our neighborhood. Uy, nag-treat or trick na sila. Bakit ang aga naman? Ay, hindi pa pala. Ano pala yun?
dito guys, may mga pumpkins sa labas. Tapos kung may light, may ilaw dun sa pumpkin, that means may candy pa. Pero pag wala nang ilaw yung pumpkin nila, kung pinatay na nila, that means ubos na yung candy. Ayun, may mga decoration to guys. So mamaya magano kami, mag treat or trick. Masaya dito ang treat or tricking, lalo na ngayon hindi siya masyadong malamig. Sana nga lang magumulan kasi medyo makulimlim. Ito ang school ng aking anak guys. Ayan, magpa-parking tayo para kasi mamay lalabas na siya. Alright guys, thank you.